Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, ang saya-saya po. Ang saya-saya ng Dolomite. Pagkat ito'y muli na naman ika nga po ay naging tampulan ng kontrobersya. Ito po ay matapos tawaging bayaran ng isang damuhong opisyal ng DENR na si Ahan Chen. Yung pong mga eksperto ng University of the Philippines, mga kaibigan, na nagsasagawa ng mga pag-aaral tungkol po sa siyensya. Hindi ho ba, mga kaibigan, ano po, Sandali, Dali lamang. Tinawag pong bayaran. Ang sabi ho'y, bayaran kayo. Yan ang sabi ng DENR sa mga scientists, na pumupuna doon po sa pagtatambak ng lasong dolomite na nakalalason dyan sa Manila Bay. Ang sabi niya dolomite wash out. Hindi wash out, wash in ang nangyari, anya. Yun, mga kaibigan, ano po? Ito namang si Supreme Court Chief Justice, mga kaibigan, sinabi niya na malinis na raw. Malinis na raw po ang Manila Bay. Sabi ni Chief Justice, ano tawag niyan? Diosdado Peralta. Dito lang, ubus na programa natin dito Kalahin ninyo, hindi pala puti yun talaga Putim. Kulay putim. Lintik po mga kaibigan, kumbaga sa labada, humiwala yung puti sa dikolor. Bayaran kayo. Yan ang sabi nitong si Benny Antiporda Ahan Chen. Siya daw pala spokesperson ng ano tawag mo rito? DENR. Bueno, ito mga kaibigan, yung kay Ahan Chen, ito daw itong mga taga University of the Philippines, ito mga scientists, mga scientists ito. Nagsipag-aral ito, mga dalubhasa po ito, mga kaibigan, pero tinawag niyang bayaran. Yun. At saka, mas dapat siyang paniwalaan, kumbaga, kesa dito sa mga nagsipag-aral. Tanungin ninyo, ano natapos niyan, mga kaibigan? Natapos ho niyang kumain Gumamit yung mga yan ng credential na hindi totoo para mapasok sa gobyerno. Pabusisi ninyo, peki lahat ng mga mga ipinresinta o ginamit na credential upang ma-appoint o may talaga sa gobyerno. Sipin ninyo kung di malaking kabastusan ito Ito, nagtataka tayo Kanina, nagpunta sila ron, nag-conduct sila ng ocular inspection, mga kaibigan. Kasama nila ang Chief Justice of the Supreme Court, si Diosdado Peralta. At doon sa harap ni Diosdado Peralta, mga kaibigan,
doon niya tinawag na na mga bayaran, itong mga eksperto ng University of the Philippines na pumupuna sa kanilang itinambak na dolomite crust, dolomite rocks. Ito'y bato ho ito mga kaibigan, na dinurog, pinulbos, mga kaibigan, at itinambak dyan sa Manila Bay. At tinawag niya pang mga mersenaryo, at sinabi niya po na wala raw karapatang pumuna. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Totoo ba yun? Na walang karapatang pumuna? Abay, taran. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi nitong si Ahan Chen, mga kaibigan, yung gobyerno raw nagbayad sa UP scientist ng 500 million mula pa noong 2016. Ito sabi niya, kalahating bilyon na puro lang konsultasyon. Walang infrastructure. Bakit kayo naniningil sa gobyerno matapos kayong pag-aralin ng taong bayan? Sipin mo yan, matapos kayong maging scholar ng taong bayan. Lintik po, Sisip-sipin nyo ang dugo ng taong bayan. Anak ka ng... Sa dami ninyong kinuhang pondo, tapos ngayon, gumagawa kami ng maganda. Maganda raw ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng magandang racket. Kailangan naming magbayad sa inyo. Sipin mo yan, namin. Namin na naman Para bang yung pera, kanila. Di ba? Ngayon, ayon kasi dito sa UP Marine Science Institute, bilang tugon doon sa akusasyon nitong si Ahan Chen, na sinasabing ang scientific advice at technical inputs na kanilang ibinibigay ay libre, walang bayad. Ang may bayad yung laboratory test and research are not. Yung pong research at laboratory test hindi libre. Kaya kailangan bayaran, po. Ang halaga, ayon dito sa UP Marine Science Institute. Kaya niya siguro nasabing bayaran. Alam mo kung bakit? Kasi nabasa niya institute Ang pagkakaintindi niya sa institute siguro, prostitute. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yun ang dahilan kaya siguro nasabi niyang bayaran, Di ba yung prostitute gagamitin mo, babayaran mo. Di ba? Ganun yun Kaya sinabi niya, kasi pagkakaintindi niya, sa institute, prostitute. Mga kaibigan, ito pa ang halaga, the costs of scientific research and investigation from the use of laboratories and research equipment and facilities. Sa Tagalog, ang halaga ng scientific research o pagsasaliksik, siyentipiko, at investigasyon mula sa paggamit ng laboratorio, mga laboratorio, at research equipment, yung equipment para sa pagsasaliksik, and facilities to support for research assistance should be as they actually are shouldered by the clients. Yun ang talagang trabaho ng
UP Marine Science Institute. Pwede mo silang i-commission para mag-conduct ng scientific research and investigation, pero babayaran mo dahil gagamitan niya ng mga laboratorio, ng mga equipment, at mga pasilidad. At yan ay kailangang gastusan ng kliyente nila. Explaining it is not a line agency of the government. Hindi po ito palang Marine Institute o Marine Science Institute sa UP. Hindi po ito line agency ng gobyerno. Madalit sabi, hindi sila gobyerno, mga kaibigan. Kaya kailangan mo silang bayaran. Parang survey yan eh. Pag sinabing 91 ka, ikaw ang nagbayad doon. Kasi hindi naman gobyerno yun eh. Di ba? Private yun. So babayaran mo yan. Ayon dito kay Dr. Laura David, UP MSI Director, ang sabi niya, ang institution has had collaborations with DNR in the past. Sa mga nakarani, meron na silang mga intindihan at collaboration sa mga nakaraan, and that it recognizes the agency's expertise in various fields. So yun ang trabaho talaga nila. Doon sila kinikilala, recognize, kinikilala ang kanilang tanggapan sa iba't ibang larangan. Iba't ibang husay o expertise, kasanayan sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa siyensya. Mga kaibigan, talagang ganun yan eh. Kanya-kanyang teritoryo yan eh. Pero itong damuhong itong si Ahanchin, mga kaibigan, akalain mo, tawagin mong yung mga tao, wala ka namang ebidensyang bayaran. Hindi bayaran yun, ang ibig sabihin ng bayaran, masama yun eh. Parang prostitute, di ba? Ginamit mo, bayaran mo. Masama ang connotation no. Katulad niya, sa media, di ba? Sila yung bayaran eh. Paimbestigan nyo. Kung saan kumukolekta ng pera yan. Pasugalan, beer house, prostitution, diyan sila nangongolekta ng pera. Mga kaibigan. Ayaw nyo lang paimbestige. Isipin mo, imagine sinabi niyang lahat ito, yung paratang na yan. Tandaan nyo ang nando doon sa tagpo na yun, si Justice Peralta, Supreme Court Justice. Nandun din itong si Roy Simato, na pumalpak na mga kaibigan di ba? Natataranta na sila dito Paano? Maliwanag na nakaw na ito Maliwanag po na corruption yan pagsasamantala yan sa pondo ng gobyerno. Yang ginawang pagwaldas sa pera ng taong bayan na ginamit nila sa pagtambak dyan. Sabi nitong si Ahanchin, ito daw mga expert ng UP, walang karapatan na pumuna sa mga proyekto ng gobyerno dahil, sabi niya, they are bayaran. Mga kaibigan, paulit-ulit niya sinabi yun sa telebisyon paulit-ulit ko sasabihin, mga bayaran kayo. Yan. Teka, mali yata ang
ang paratang nito, alam nyo anong tawag dyan? Isang marahas na paratang yan. Marahas na paratang. Nando doon yung Chief Justice. Alam mo ba yung paratang na wala kang pinangahawakan? Hindi kumibo yung justice. Parang baliwala sa kanya. Alam niyo ba yon? Crime yun. Crime of libel yun. Libel is a crime. Mga kaibigan. At yun ay ginawa yung krimen in the presence of no less than the Chief Justice of the Supreme Court. Ano tawag mo ron? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano ho, mga kaibigan, wala daw karapatang bumanat. At alam pa ninyo, sabi, abay, inutusan pa yung Commission on Audit kayo Commission on Audit. Sabi, di ba? I-audit ninyo yung UP. UP, buong UP. Akala mo kung sino nung taga-UP rin siya Yung pala siya, taga-UP-an ng Dolomite. Mga kaibigan. Particularly yung UP-MSI, yung Marine Science Institute. Alam nyo yung mga nandyan, nagsipag-aral yan. Halimbawa, sino tatanungin mo pagdating sa weather, sa sitwasyon ng panahon, sa lagay ng panahon? Sino ang tatanungin mo? Hindi ba yung mga tagapag-asa? Kasi sila yung nag-aral yan Yun lang yun Ganun kasimple Itong mga ito, ang pinag-aralan nito, kung paano nila tutuklasin, sasaliksikin ang katotohanan sa kung anumang bagay na may kaugnayan sa trabaho nila. Katulad nito, marine. May mga kaugnayan yan sa dagat. Kasi ito yung nagsabi, hindi yan ang dapat ninyong ginawa dyan. Kasi scientific study na nga po yung epekto ng dolomite. Kung ano yung dolomite. Matagal ng scientific proven niya scientifically. Ibig sabihin, nagkaroon na ng, hindi mo naman ba tatawagin science ang isang bagay na hindi pa siya kumpirmado Di ba? Ibig sabihin, kumpirmado yan. Confirm na ang dolomite ay merong mga substance o nagtataglay ng mga substance na panganib sa kalusugan at sa kalikasan. At ang sinasabi pa nga ng mga siyentipiko, hindi lamang magkakaroon ka ng mga sakit katulad ng galis. At pag nalanghap mo, nasinghot mo yan, pwede kang magkaroon ng respiratory problem. At sa bandang huli, maaaring magbunga o magdulot ng cancer sa tao. So kung masama sa tao, may pag-aaral din na masama sa environment. Yun na nga sinasabi, di ba? Panganib yan sa mga isda, sa mga bahay ng isda, at iba pang nabubuhay na laman dagat. Mga kaibigan, ayaw nilang tanggapin yun Pinagpipilitan nila yung kanila dahil pagkakapirahan nito Kaya yung sinasabi nilang maganda ginagawa nila, maganda nga ginagawa nilang racket. Di ba? Racket yan mga kaibigan. At ito pa sinabi niya, nang wala siyang pinangahawakang ebidensya, na meron daw pagtatangka na ipahiya ang gobyerno
o ang pagsisikap ng gobyerno, mga pagsisikap ng gobyerno, dahil malapit na raw ang eleksyon. Mga kaibigan, ang layo po, ano? Which is set for 2 years from now. 2 years pa ho eh. Tsaka ito, mga kaibigan, yung sinasabi nga niya na bayaran kayo. Ha? Sana binabayaran kayo, di ba? Oh. Katulad nung survey firm, katulad ng Falls Asia. Oh, binabayaran mo 'yan, di ba? Yun ang ibig sabihin ng kinukommission mo siya. Ha? Kinukuha mo siya na magsagawa ng survey, pero may kapalit na bayad 'yun. Di ba? At pag ikaw ang nagbayad, proven na kung sino yung nagpa-survey, siya lumalabas na nangunguna sa survey. Ganun yan eh. Kanya-kanyang ano yan eh. Ang masama, yung media profession, yan, may dyaryo yan eh. Yung Remache, inagaw nila yun eh. Doon sa dating may-ari nun, yung namatay, si Celso Angeles. Mga kaibigan, inagaw nila yun. Yung dating financer ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Oh, na namatay sa cancer sa balat. Mga kaibigan, inagaw nila yung Remache. Pangalan ng dyaryo nila. Ha? Sa media, ito lang ang profesyon, hindi ka dapat nagpapabayad. Kasi meron ditong nagpa-practice ng nagmamalpractice. Ha? Kumbaga sa lawyer, tsaka sa mga doktor, yung mga professional. Diba? Medical malpractice. Diba? Legal malpractice. Ganyan. Sa media rin meron malpractice. Ano yun? Yun yung ikaw ay nagpa-practice bilang isang media pero nag-PPR ka. Yun ang hindi pwede. Yun ang trabaho nila eh. Ito si Ahan Chen. Tsaka yung manakot. Yan, trabaho niyan. Tatakutin yung gustong mahingan. Alam nyo na. Beer house. Meron nga pinasok dito yan sa Pasay, sa Makapagal. Pinasok yung club eh. Sino may-ari? Yan daw ang sabi. Nakarating sa akin eh. Sabi raw, 200,000 presyo ko ha. Anak ka ng po. Dahil siya raw ang presidente ng samahan ng media. 200,000 isang buwan. Kotong sa club. Mga kaibigan. Unang-una ito, ang kasaysayan nitong taong ito, hindi ho nakapag-aral yan. Pumasok yan na waiter. Diyan sa mga kabaret diyan sa may parting Bulacan. Tapos, alam nyo na, yung may mga reporter na mahilig uminom ng libre. Kasi, yung iniinuman nila ng libre, mga nagpapalabas ng malaswa. At saka merong pokpokan. Nagpapalabas ng malaswa. Bawal yun. So, ito mga masisiba rin, doon nagiinuman para libre, walang bayad. At pag-uwi nila, minsan may sukli pa. Wala nang ibinayad, sinusuklian pa. Ang bababaw ng racket, di ba? Ngayon, nakilala ito doon. May nakakilala. Pag nalalaman niyang media, ang gagawin niya, siya magsisilbi. Para makilala niya. Tapos, nag-apply siya na maging
reporter. Hindi naman reporter eh. Photographer. Alam niyo na, basta may camera ka, pwede ka ng photographer. Kahit na walang kwenta ang mga kuha mong larawan. Di ba? Tawag pa nga dyan, photographer eh. Daming photographer dyan eh. Yun, yung mga nagpupunta ron sa nagpapalabas ng malaswa, mga photographer. Yan ang istorya niyan. Mga kaibigan. Hanggang sa nakatuklas ng mga mapepera na may illegal. Yan. Diyan na nagsimula. Alam nyo na kung paano yun. Ngayon, ito, di ba, kamakailan, ito rin yung tinawag na syunga. Tinawag siya ni Commissioner Guanzon ng COMELEC na syunga. Nung tawagin niya namang palamon daw sa palad. Yung mga empleyado ng DENR na sumasama daw sa protesta. Yung nag-e-air sila ng kanilang mga hinahing na tungkol yata sa sweldo. Yung mga empleyado ng DENR. Akalain mo, tinawag niyang, kayo ay parang ulupong ang gusto niyang palabasin. Na kayo ay mga pinalalamon sa kinakagat ninyo. Yung taong nagpapalamon sa inyo. Yung kamay ng taong nagpapalamon sa inyo. Akala niya, ang gobyerno, private property na ni Presidente Digong nyo. Yun ang akala niya. Kaya wala na rin karapatan ang mga empleyado na makapagsalita. Tamo, dito mo malalaman, hindi talagang media man ito eh. Ito ay walang ipinagkaiba sa kriminal na pulis. Ano yun? Yung mga pulis na ang mentalidad sa pagpasok sa serbisyo ay para magamit nila yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Di ba? Kaya maraming, isa yun sa dahilan, kaya maraming walang yang pulis ngayon, di ba? Ganon din sa media. Ito yung mga pumasok sa media na ang intensyon nito, gamitin ito. Itong profesyon. Itong profesyon sa kanilang pansariling interes. Mga kaibigan, gamitin yung impluensya ng media. Kaya natatawa ako, nadismaya na ako nung unang upo nitong si Digong nyo. Ano sabi niya? Di ba, binanatan yung media? Alam ko yan 3 bagay ang media Meron dyan ACDC. Meron dyan yung PR. Meron dyan yung yung talagang ano ba ang terminong ginamit niya ron? Yung talagang merong paninindigan na makipaglaban. Ipaglaban ng tama. Merong tawag dun Ngayon, natawa ako. Sabi ko, merong kulang dyan sa sinabi nyo. Ano sabi ko? Meron pa yan Ano yun? Pagsamahin mo yung yung ACDC at saka yung nag-PPR. Di madadagdagan yan. 3 lang yung sinabi niya 4 yan, kako. Meron pang isa. PR at saka ACDC, attack and collect. Defend and collect. Yan ang trabaho, mga kaibigan. So, sa media kung talagang practitioner ka at saka talagang
pinasok mo itong trabahong ito para, kasi ano to mission na magserbisyo nang walang bayad, kapalit na bayad sa gobyerno. Di ba? Dito sa propesyon ng media, pagka pinagsama mo yung PR at saka yung profession mo, hindi pwede yun sapagkat ipinagbabawal dito in principle, merong ano yan yung parang code, gano'n. Di ba? Na hindi ka magiging objective. Hindi ka magiging patas. Kung ikaw ay nagpa-practice ng profession mo sa media, pagkatapos nag-PPR ka. In the same manner, yung isang public official, incumbent, elected man yan o appointed man yan, pagkatapos nagsusulat sila sa mga periodiko, nagsasalita sa radyo, hindi dapat pinapayagan yun Self-serving yun mga kaibigan. At hindi mo na magagampanan kung ikaw ay nasa media and at the same time nag-PPR ka katulad ni Ahan Chen, hindi mo na magagampanan ng patas at makatarungan ang propesyon ng isang nasa media. Hindi ba? Sapagkat meron ka ng pini-PR. Di ba? Ayun po mga kaibigan Kasabihan nga na hindi pwedeng gusto mo maging bayani ka, gusto mo magnanakaw ka pa. Hindi pwede yun. Nakakita ba kayo ng bayani na magnanakaw pa? Si Rizal, si Bonifacio, bayani lang yun. Di ba? Hindi sila magnanakaw. Ito mga hinduropot na to, ang gustong papili sa buhay, bayani na sila, magnanakaw pa sila. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Dito mo makikita talagang mga hindi media, mga media practitioners lang May kasabihan pang isa Pag ang lakad mo, itik, tapos ang huni mo, itik, itik ka. Di ba? Alam nga namang agila ka. Lakad mo, itik Tapos humuni ka, itik din yung huni mo. O di itik ka nga. Tapos kumakaasta, kala mo agila. Di ba? Mga kaibigan, yan sinasabi natin. Yan ang background niyang taong yan. Kaya, isa yan sa dahilan kung bakit nadismaya ako kay Digong. Ito kukwento ko sa inyo. Noong 2008, nung ko unang natuklasan ang Davao, kasi yun ang unang beses nakatuntong ako ng Davao. Ang presidente si si Gloria Macapagal na Arroyo. 2008. Ang di pumunta kami ron. Yan. Sabi ko maganda rito sa Davao sa mga nakausap ko ron. Sipin nyo, yung sigarilyo, doon ako umanga nung una. Hindi ko alam puro takot pala kaya pala ganun doon. Kung doon, bawal magsalita ng ron. Sa Davao, hindi pa natin alam noon. So ngayon, umuwi tayo dito. Sabi ko, ito ang dapat na maging klase ng
Pangulo ng bansa sa radyo. Nasabi ko, nandun pa ako sa malaking impilan. Tapos sinulat ko pa sa column ko. Kaya pala nung kausap ko yung tao na sinabi kong dapat ito maging presidente, sumimangot Official yun isang official sa government corporation. Kaya pala sumamamuka. Kasi alam pala nila ron, di ba? Ako, baliwala naman sa akin yun. Sabi ko nga, ako, pagka naniniwala ako Pero ako, pwede rin siya lokohan. Kaya lang wag matagal. Ayoko lang ng matagal. Lokohan lang yan, ba't tatagalan mo? Di ba? Umuwi na kami, ganun nga. After ng ilang buwan, ang kalaban ni Duterte noon sa Davao, Nograles, di ba kakampi niya na ngayon? Yung dating speaker. Ako, kung namatay na yon, si Nograles. Kaaway niya yun na mortal Eto ngayon, nung nandito na kami sa Maynila, merong nagpadala sa akin ng column feed. Itong grupo ni Ahin Chen. Ni Ahan Chen. Alam ba ninyo yung column feed? Yung commentaries yun sa column, di ba? Yung opinion. Papadalang ka. May bayad yun. Column feed. Ang nagpapadala ng PR, sila yung PR Nasa email ko pa yun hanggang ngayon Ngayon, alam ba ninyo kung ano nakasulat doon sa PR na yun? Binabanatan si Mayor Duterte. Hindi ko nilabas kasi nga, that time, humahanga ako sa kanya noon. Sipin ninyo yan dalawa column ko that time sa dyaryo. Dalawang magkahiwalay na dyaryo. May programa pa ako sa radyo. Hindi ko nilalabas. Dahil hindi ko nilalabas, ito yung tungkol sa sa death squad. Yung DDS, yung Davao Death Squad. Tungkol dyan yan. Ang PR sila. Yan, si Antiporda, ang amo nung gumagawa ng column feed. Hindi naman marunong sumulat yan Kahit yan, ikulong mo sa kwarto ng isang buwan niya, walang maisusulat yan Mga kaibigan Ngayon, nasa lubong ko yung tao niya, si Panot. Ang sabi, bakit niya hindi mo nilalabas yung yung column? Alin ka ako? Yung sa Davao? Sabi ko, hindi ko pwedeng ilabas. Bakit? Kasi ka ako, may bayad naman yun kahit na ako, di sa inyo na yung pera. Hindi ko kailangan yun. Kasi idol ko yan Noon yun 2008 or 2009 ito. Kasi, sabi, bakit gano'n niya? Ayaw pang makumbinsi na hindi ko pwedeng ilabas ayoko di ba? Kasi ako pag naniniwala sa tao, bakit ako sasali dyan sa siraan-siraan na yan? Di ba? Kung ano yung paniwala ko, yun ay susulat ko. Ngayon, binabanatan si Duterte noon sa Davao Death Squad. Pinaiimbestigahan siya ng Commission on Human Rights. Si De Lima, di ba? Si De Lima ang CHR that time. Ngayon, ang nagbabayad pala, umuupa sa kanila, yung kalaban ni Duterte sa Davao na mga maka-Gloria. Di ba Gloria dati si De Lima? Doon siya na talaga sa Commission on Human Rights sa madalit sabi, hindi ko nilabas. Sabi, bakit ayaw mo ilabas? Sabi ko, ganito na lang para maintindihan mo kagad. Ikaw, kako,
Kung itinuturing mo kung kaibigan, sabi ko, Kwan, hindi kita, alimbawa, may gustong manira sa'yo. Pinadala na ko ng column paid, may bayad pa. Gusto mo ba gawin ko sa'yo yung gusto mong gawin ko ngayon? Nagalit sa akin eh. Simula nun, nadala na sila, hindi na sila nagpapadala sa akin ng column feed na may bayad. Ako, marunong tumanggap ng pera, pero malinis. Ayaw ko yung na i-compromise ang aking prinsipyo. Ayaw ko na i-compromise ang interes ng bansa, ng bayan, at yung aking pansariling paninindigan. Yun eh, mga kaibigan eh. Pero pagka may compromise doon, hindi pwede. Kahit magbayad ka. Kaya dito, madali magpayaman. Tumanggap ka lang ng tumanggap ng ganyan. Hindi ka na mahirapan magsulat. Babaguhin mo lang ng konti. Mga kaibigan, pwede na. Diba? Akalain ninyo, pag upo nito si Digong nyo, yan ang mga na-pwesto sa gobyerno. Ay, naku, sus Mariose. Isipin mo dati, sinisiraan ka niyan. Ipinagpalit ko yung paniwala ko sa iyo, kahit may bayad, hindi ko tinanggap. Akalain ninyo, sila yung napwesto. Diba? Kaya, masasabi nyo kung anong klaseng administrasyon ito. Ang sabi, eto na, huwag na tayo magpa-ligoy-ligoy dito, mga kaibigan. Ito ay isang malaking katarantaduhan to. Kahit ano sabihin mo, ikaw, Ahanchin, Dolomite is Dolomite. Ano ibig sabihin? Yan Dolomite, scientifically, pinag-aralan yan, proven, na yan ay masama sa kalikasan, sa kalusugan. Period. Dolomite. Ang Dolomite ay Dolomite. Parang sinasabi ni Digong nyo, law is the law. Ganun yun. Sa inyo yata law is the loko. Nanloloko kayo eh. Kalahin mo, talagang, may utak ba talaga itong hinduropot na ito? Walang utak eh. Akalain mo yung COA utusan mo in public, i-announce mo. Kayo COA, imbestigahan nyo ito. Sino ka? Independent body yun, constitutional body yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi na ninyo alam eh. Palibasa nga, wala kayong aral. Hindi nyo na alam yung separation kasi natataranta na eh. Sabit na yan eh. Sipin mo yun daw buhangin, hindi na wash out. Lahat ng nangyayari ngayon sa Manila Bay, una na nating sinabi yan at sinabi na ng mga eksperto. Base na rin sa sinabi ng mga eksperto. Tatangayin, aanurin. Mangyayari, hahalo sa tubig yan. Mga kaibigan, hindi magtatagal yan. Kasi kwarta lang ang intention nyo dyan. Magkakwarta lang kayo. Papahangain nyo, maputi na niya. Yung pala, maputim na. Ngayon, maputim. Mga kaibigan. At nauubos na yung Dolomite. Ano gagawin mo? Papalusot pa eh. Hindi raw na wash out yung puti. Natabunan daw nung nanggaling sa dagat. Umalon, may dalang, ibig niya sabihin, may dalang buhangin yung alon, tumakip dun sa sa Dolomite. Kaya nagkulay itim. Pag inukay mo, hindi naman eh, itim pa rin eh. Mga kaibigan eh. Kita ninyo kalokohan yan? Granting for the sake of argument, di umalo yung itim. Ano gagawin mo ngayon?
magtatamba ka na naman. Talaga na-wash out yan eh. Akala mo ba, binilang niya yung dolomite ng lahat, bilang na bilang niya yun eh. Para masabi niyang hindi na-wash out eh. Gago, di ba? Mga kaibigan, hindi raw na-wash out. Akala mo, nabilang niya bawat butil ng dolomite. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isipin mo, inanod daw yung buhangin at tumakip doon sa dolomite. Kitang-kita mo, gumuho eh. Gago pala kayo, ba't di nyo i-riprap yan? Kamukha yung ginagawa sa mga merong ilat, di ba? Yung mga lupa na nasa tabi ng ilog. Kinakain yun eh. Pag hindi mo yun i-riprap, kaso dagat ito eh. Paano mo i-riprap yan? Gusto nyo mangyari dyan, beach kuno. Di ba? Son of a bitch. Mga kaibigan, di ba? Isipin mo, utusan yung COA. Akala mo may power siya ron eh. COA. Tado! COA. Ano masasabi kaya nitong si Eling Kuyukot? Hindi, teka muna ha. Saan ba yun? Ayan, di ba? Mamaya na yan. Ha? Ito, nakakapagtaka. In the presence of no less than the Chief Justice of the Supreme Court, Chief Justice Peralta, nagsalita ang tamulmul na yan. Doon niya pinaratangan na nabayaran yung mga kwan. Ano masasabi mo ron, Justice Peralta? Di ba, ang mga maestrado, yan? Mga kagalang-galang yan, di pwede yung kaharap mo yan, magsasalita ka, parang si Erap. Si Erap nun di ba, sa isang okasyon nakasabay niya si dating Chief Justice Artemio Panganiban. At nung pag-upo nila, kalalaya niya lang nun kasama niya si Loy Estrada. Una, kinumusta raw si Justice Narbasa, yung dating Chief Justice. Nung panahon niya, kumusta na? Hindi na niya naglalalabas Simula nung mamatay ang asawa, parang nagkaroon ng depression, mga ganun-ganito. Sabi raw ni Justice Panganiban. Ito'y isinulat sa column ni Justice Panganiban sa sa kanyang column sa Inquirer. Nabasa ko yun sabi raw ni Erap, ganun ba? Mahirap talaga yung isa lang ang asawa Sabi ni Erap. Isip mo, kasama niya yung asawa niya. Nagsasalita ka ng ganun sa harap ng justice. Hindi mo naman kainuman yun. Kaya biglang sagot na lang daw ni Loy Estrada, pasensya na kayo, ganyan talaga magsalita yan Ganyan. No ha? Tapos sabi raw ni Erap, alam niyo, nagtataka ako, justice ba't ako nakulong Samantalang, hindi naman ako kumuha ng pera sa gobyerno. Ang kinaso nila sa akin yung yung sa wedding. Alam mo, kasi disente, di ba? Dapat disente yung mga, kahit na hindi ka na Chief Justice, lalo na kung incumbent ka. Ang sinabi na lang ni Justice Panganiban, nandun naman lahat yun sa desisyon. Nabasa ko yun Sabi niya, kung ilang daang pahina yun. Hindi ko lang ma-recall kung ilang daan yung sinabi. Nandun lahat yun sa desisyon ng Korte Suprema. Ng Sandigan Bayan. Kita ninyo. Ganun ang decency. Yung, etiketa, di ba?
paano mo i-conduct yung sarili mo, isipin mo, parang baliwala, tinitignan ko yung mukha, dapat na-embarrass dapat si ano ron eh, di ba? Napahiya dapat si Kwan doon eh, si Kwan, yung Chief Justice. Hindi, nandun pa rin siya. Tapos tinanong siya. Siya naman ang natanong ng media. Alam mo, sabi nitong hindi ako makapaniwala eh. Ang sabi nitong si Justice Peralta, bagay, ako, dati na ako walang tiwala dyan eh. Alam niyo kung bakit? Itong si Justice Peralta, siyempre, nag-appoint na dyan to, di ba? Appointee ni Gloria yan, pero naging Supreme Court Chief Justice kay Digongyo, di ba? Oh. Kasi nung si Erap hinatulan ng kasong plunder, siya ang humatol eh. Silang dalawa ni Teresita de Castro, yung isang naging Chief Justice din. Sandali lang. Ngayon, mga kaibigan, ang ipagtaka nyo, sa hatol nila kay Erap, doon sa Sandigan Bayan, kinumbik nila, di ba? Convicted si Erap sa kasong plunder. Kasi ang paliwanag ng batas dyan ngayon, dahil doon sa desisyon, yung weteng, pera ng taong bayan yun. Kanino mo ba kinuha yun? O di pera ng taong bayan yun. Kahit sabihin mong hindi pera ng gobyerno yun. Pera yun ng taong bayan. Ngayon, etong si Peralta nun, kaya ako, I doubt na makakakuha ng desisyong maayos. Ang mga nakademanda ngayon ito sila Antiporde. Sa Korte Suprema meron mga yan kaso sila ngayon doon na pinako-contempt sila yata ng mga naghain sa kanila ng kaso. Contempt. Yung ibig sabihin, hindi pagsunod siguro sa kwan. Parang parang ang tingin ko ito si Justice Peralta namantikaan yata o whatsoever Sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina yung sinasabi ko dapat na-embarrass si ron pero hindi, parang baliwala kay Diosdado Peralta
Yung sabihin bayaran, kasi dapat pag may mga kaharap kang mga ganyang klase ng tao, maingat ka, di ba? Sa pagbibitiw mo ng iyong pananalita. O ngayon, hindi naman radyo yun eh, di ba? Wala ka naman doon sa mikroponong ng radyo eh. Yung programa mo, ha? Oh. Eh lalo siya, public official siya eh. Di ba? Katarantaduhan yung ang yabang nitong kumag na ito, mga kaibigan, no? Ngayon, sinasabi ko nga, itong si Diosdado Peralta, medyo hindi ako huwag tayo umasa ng ano dyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nalagay sa ano yan eh, sa survey. Bakit kayo sa survey kung wala kayong pinaplano? Di ba? Eh sigurado yan yung kaso ni ano, yung protesta labang kay Vice President Leni Robredo. Ha? Ang niluluto dyan. Talagang hindi sila bibitiw hanggat kahit na mabastos ang saligang batas eh. Bababuyin nila yan. Para lang, ika nga po, magkaroon sila ng proteksyon. Yun ang inahabol na proteksyon. Oh, mga kaibigan, wala tayong papanigang kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko mo naniniwala kayo kay Marcos. Ako, isa na. Dun sa kay Marcos. Ibig sabihin pwede nang yung naniniwala rin ako na babuyin mo yung saligang batas para dun sa anak niya. Aba, hindi ho ganun yun. Mga kaibigan, doon tayo lagi sa rule of law. Ang rule of law, si Leni Robredo Hindi naman kung sino Yan ang pag-ano ninyo. Tina-timing lang yan. Pagka medyo naging delikado kalusugan yan, mga kaibigan, didesisyonan yan. Hindi ba? Dapat napahiya. Pero ano sabi pa nitong Justice Diosdado Peralta, it's already clean. Tinignan lang yung buhangin, it's already clean daw. May binabanggit na yung tungkol sa tubig, merong ito babasahin ko lang itong balita. Sabi ni Peralta, siya raw nalulugod na makita o dun sa tubig na nakita niya sa Manila Bay. Sabi niya malinis na. Malinis na raw. Paano? Puti yung ilalim. Akala niya, pag nakita mong malinaw yung tubig, dahil nakikita mo yung ilalim, dahil puti yung nasa ilalim di ba? Akala niya, malinis na yun, di ba? Ang mikrobyo, hindi naman yung nakikita di ba? Hindi naman barometro sapagkat yung mikrobyo ng tubig, ano yan? Invisible yan sa mata ng tao. Di ba? Maniniwala akong malinis na yan. Sana, nag-swimming si Peralta ron. Di ba? Nagsuot ka ng swimming trunks, lumangoy-langoy ka ron. Tapos, ininom mo yung tubig. Sumampol ka. Ito, inumin ko. Malinis na Di ba? Inumin natin. Yan. Dapat ganun ang ginawa ni Peralta. Ngayon, sabi niya, we came here to observe. Nagpuntahan niya kami dito para mag-observe at alamin, i-determine how far they have gone with the observation. Obedience to the continuing mandamus. Yun yung sinasabi natin. Ang clean up, ang nakalagay sa mandamus, continuous na paglilinis. Diba? Pagkatapos ay rehabilitation. Yan, mga kaibigan. Yun na nakalagay sa mandamus na ginawad ng Korte Suprema. At si
Peralta ay member dyan sa o chairman siya ng Manila Bay Advisory Committee. Sabi nga sa inyo, 13 ahensya yung kasama sila ron eh. Yung Supreme Court eh. Ngayon, ito raw ginagawang ongoing Manila Bay hindi rehabilitation yan. Di ba? Ang controversy dyan is sinira nila yung Hindi naman sila nagsasagawa, wala silang proof, evidence na nagsasagawa sila ng clean up sa pamamagitan nga po na sinasabi natin ang dapat na ginagamit dyan yung mga treatment para mawala yung mga mikrobyo na dadaloy papunta sa Manila Bay. Galing sa mga estero, sa ilog, di ba? Sa mga sewage system, diyan lahat tumatapon yan eh. Paano mo nasabing malinis na yan? Pati nga ang mga basura, diyan pumupunta yan eh. Pagka nagkakaroon ng bagyo, tulad ngayon, walang patidang ulan, mga kaibigan. Di ba? May bagyo eh. Hindi mo ngayon makikita yan. Pagkatapos ng bagyo, ulan pa nga lang, nakita na nila yung epekto na umitim na ulit. Lumitaw na yung itim na kulay ng dating burak pa nga yata yun eh. Dahil sa dumi ng Manila Bay, naging burak na rin yung bahagi ng dagat dyan. Naging burak, tumigas na. Mga kaibigan, hindi raw na-wash out yun. Wash in daw yun. Wash out, wash in. Pareho mong tatambakan yun. Ulit ng dolomite para bumalik sa puti. Di ba? Kay wash in, kay wash out, magtatambak ka. Tambakan ng tambak hanggang sa maubos nyo yung pera. Di ba? Kain ng kain niya. Parang slot machine niya sa casino. Di ba? Hulog ka ng hulog ng pera. Kain ng kain yung makina. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, may sinasabi pa itong si Justice Peralta kasi naka-kalendaryo pala ito para sa deliberation ng Korte Suprema. Pero basahin muna natin itong sabi niya, malinis na. What we can say about Manila Bay, ano raw? Ano sabi nito? The Chief Justice, Chair of the Manila Bay Advisory Committee, commented on the ongoing Manila Bay Rehabilitation Project meeting with DNR Secretary Roy Shimato and other agencies. Nagkaroon daw ng meeting ongoing Manila Bay tungkol sa Manila Bay Project. Pagkatapos nilang maka-meeting o makaharap to si Roy Shimato at iba pang agency. Ang meeting, which was initiated, ang nagpasimuno nitong meeting daw ay si Peralta, ay dinaluhan ng mga miyembro ng Manila Bay Advisory Committee members na sina Associate Justices Rodil Salameda, Mario Lopez, Edgardo de los Santos, and Ricardo Rosario, Court Administrator Jose Maidas Marquez, and other government stakeholders. What we can say about Manila Bay, it's already clean. Malinis na pala eh. Bakit pa dinumihan ng dolomite? Justice Peralta, moderno na ho ngayon. Hindi ka na kukuha ng libro. Gumagamit naman kayo ng internet na ngayon, ng computer.
Ba't di mo i-google yung dolomite? Para malaman mo. Ha? Kung ano ang sinasabi ng science about dolomite, laban sa kalusugan ng tao at ng kalikasan. Simple lang gagawin mo eh. O, kung talagang lumilinis na yan, ano ginawa nila na paglilinis? Paano mo nasabi? Nag-swimming ka ba? Hindi ka naman nag-swimming eh. Sana ininom mo yung tubig. Kasi nung kami, maliliit kami, nagsiswimming kami sa Manila Bay. Nalunod pa nga ako dyan eh. Isipin mo, ang lalim ng tubig dyan ha. Ang lalim ng tubig dyan sa pagkababa mo ng dike. Naku, nalunod ako riyan, liit kong bata. Kaya alam ko ang pakiramdam ng nalunod eh. Ang sama eh. Ang dami kong nalulun na tubig eh. Oh, wala namang epekto yun sa kalusugan. Paano malinis pa that time? Wala pang reclamation eh. Nagpasimula talagang na pangunahing dahilan ng pagdumi ng Manila Bay, yung reclamation. Nagtambakan ng lupa eh, di humalo yun doon. Ganon din ang mangyayari dyan sa dolomite. Humalo yung tinambak na lupa doon sa kwan. Naging burak. Tumigas nga doon, naroon. Kaya ang baho ng Manila Bay, di ba? Ang bantot. Kamukha rin niya nung sa ibang bansa na sa Middle East country na gumawa sila ng mga man-made doon na parang entertainment ko mga hotels, mga ganon. Ang baho na raw ngayon doon. Paano nga tinambakan? Di ba, mga kaibigan? Sabi, malinis na, it's already clean. All the waters that go to the bay from the esteros are already clean. So, in other words, the purpose of the continuing mandamus is having clean water. And if you will ask me if I'm satisfied, I'm satisfied because the waters are clean. Baka naman, kwan yan ha? May yan. May palaman yan. Justice Peralta. Ang tanong dyan sa salitang kanto, total, pumapayag ka ng salita ang ganun, di ba? Sa harap mo, sinasabi, bayaran. Magkano yan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ngayon, merong sinasabi din itong si Peralta na eto, atin na mo kung hindi magtaka ka na sabi ito daw paglalagay ng dolomite in its rehabilitation efforts. Rehabilitation efforts daw yun. Hindi another problem ang nilagay ninyo Hindi rehabilitation efforts yan. Corruption efforts yan. Nasabi daw dito, marami raw resort sa bansa at sa abroad ay gumamit daw niyan. Dinadagdag na aesthetics sa kanilang paligid. Nung tanungin po itong si Peralta tungkol sa dolomite, tumanggi si Peralta na magbigay ng komento. Ang sabi niya, a case for contempt. Ayan, may kaso pala contempt against the DENR officials is pending before the High Court. And he is the justice in charge of the case. Siya pala ang may hawak nung kaso. At ito daw po ay magkakaroon merong scheduled deliberation po ito sa November 3. Anong araw papatak yun? Martes. Diba? Martes papatak yun. Pero November pa yun. Ayan po mga kaibigan. Simple lang ho yan
Pero may sinasabi ho dito na, ano ba yung sinasabi rito? Hihingan daw niya ng paliwanag. Ito ring DNR tungkol sa epekto ng dolomite sa tao. Epekto sa tao ng dolomite. Mga kaibigan, pinagsusumiti niya ng report sa pag-aaral tungkol sa epekto ng dolomite sa tao, mga kaibigan. Siyempre, sasabihin niya, puro hindi totoo. Kung totoo sinasabi nito si Ahan Chen, tsaka nitong DNR, wala nang kasinungalingan sa mundo. Pag naniwala kayo sa sinasabi ng mga nasa gobyerno ngayon, wala na hong matatawag na kasinungalingan sa mundo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! So yan po mga kaibigan. Dapat sana, para napatunayan, dapat hindi ka nagko-comment ng ganun hindi dahil sa pinupuna natin ito. Kasi ang sa ating pagpuna, base doon sa scientific findings. Di ba? Itong mga ito, ano pinagsasabi nito? Ano pinangahawakan nitong mga to? Siyempre, lahat ng sinasabi nila, katulad yung sinasabing malinis na Manila Bay, sila pinanggalingan nun Hindi ba? Siyempre, self-serving yun. Bakit? Para idepensa nila yung katarantaduhan ginagawa nila para mapanindigan nila. Mga kaibigan, bakit hindi sila ang authority na dapat nagsasabi na malinis na yung Manila Bay? Kung talaga malinis yan, di uminom kayong lahat dyan. Painumin mo si Simato, malinis na pala yan si Ahan Chen, ang painumin mo niyan. Di ba? Malinis siya, wala namang masama noon nga pag may mga kung ano, sugat ka, di ba? Lumundag ka lang sa sa dagat Lalo na bagong tuli ka, gagaling may yan Yung asin ang nakakagamot dyan di ba? May calcium pa yan. Yan dagat. Painom mo kay Ahan Chen, tsaka kay Justice Peralta, kay Simato na laging na talaga rin kay Gloria ito noon Inaway, nagkagulo tuloy doon sa pinapuntahan sa kanya para siyang mag-troubleshoot. Ang nangyari, nagkaroon ng trouble dahil sa kanya. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Pagpapatuloy tayo mga kaibigan. Bihin nyo kung mali ako. Asan ba yung isang cellphone? Yan. Tanggalin mo na yan at baka sumobra na charge niyan. Ngayon ito. Hanapin natin yung iba sinasabi niya. Sabi pa ni Ahan Chen na ito, nakita po na puro kasinungalingan yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Ayun. Nung disgrasya na, wala na yung white sand, ang tawag na niya natin. Sinali na tayo. White sand natin. Mantakin ninyo. Yan ang mga, oobserbahan ninyo yung salita para si Digong, di ba? Sundalo ko. Pulis ko, pera ko. Yung pera ng gobyerno, pera niya raw. Pero pag uutang tayo. Kasali tayo ron. Uutang pa lang Pag nakautang na, pera ko. Yun na.
Mga kaibigan, ganun din ho ito eh. Nakita po na puro kasinungalingan, yung lumabas na nag-wash out yung white sand natin. Natin! Ayun po eh. Natin. Tado! Ngayon, talaga pong mini-maintain ito. Yan. Kaya po, hindi pa mini-maintain. Mini-maintain daw, pero kaya daw hindi pa mini-maintain ngayon dahil it is still under the jurisdiction of the contractor. May authority ba yung contractor? Gago talaga ito. Lahat ng palusot, mga kaibigan. Huli na kayo eh. Putimi, lumabas na yung putimi. Diba? Lahat ng sinabing babala na mangyayari tungkol dyan, nangyayari na eh. Ang hindi pa lang, yung nagkaka-cancer. Kaya nga namin kayo, china-challenge ngayon. Manila Bay Challenge tayo ngayon. Lumangoy kayo. Di ba? Matagal Hindi yung basta kunyari, langoy lang. Hindi. Mahiga kayo ro sa Dolomite. Katulad nung ginagawa sa Boracay, di ba? Nahihiga sa buhangin, di ba? Yun, taga white sand yun, di ba? Hindi Dolomite yun. Maghihiga kayo riyan. Tapos dumive kayo ron. Hanggang sa makainom kayo ng tubig. Para malaman nating malinis. Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito namang isang, ano ba rito? Dali hanapin ko. Itong pagkakaupo pa lang nitong sa kamera. Sa kamera tayo. Alam niyo si Ahan Chen, magkakapareho yan Yan si Alang Cayetano. Ang estilo niyan, ganyan, pare-pareho. Maniwala kayo sa akin. Yan yung si Villapuerte, yan. Di ba na pagtatanggal ngayon yung mga ipinwesto nila, di ba? Ngayon, yun naman mga ipinwesto nila, ang tinatanggal ngayon. Mga kaibigan, ang daming, ganun talaga You reap what you sow. Di ba? Aani mo kung ano yung tinanim mo. Di ba? Ngayon galit kayo. Ito isang kamalian sa administrasyon nitong si Velasco. Kinu-question ngayon itong pag-assume at take oath bilang membro ng Kamara. Itong Duterte Youth Representative na si Duciel Cardema. Asawa ito nung si Cardemang mayabang, di ba? Ang tanong, bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take oath? Yun. Kino-question ngayon ito ng isang abogado na nagngangalang Emil Marañon. Bakit daw itong si Duterte Youth Representative Duciel Cardema nag-assume na ng office bilang congressman bago pa lang makapanumpa, hindi pa nakapanunumpa, nauna yung pag-assume. Sa special session ng Martes, di ba? Kasabay na pinanumpa itong si Cardema. At kasama na siya sa mga tinawag ang pangalan dun sa roll call. Pagkatapos nung session, si Cardema ay tsaka pa lang nanumpa. Hindi, yung nauna, yung
ano sa kanya yung ano tawag dyan? Yung nauna pala no Martes, siya ay kasama sa roll call. Yon. Kasama siya sa tinawag. Di ba? Para roll call. Sige itong congressman. Yan. Tinawag na siya. Pero, nung bandang, pagkatapos na siya matawag, bandang uli, tsaka lang siya pinanumpa bilang representative nitong kontrobersyal na Duterte Youth Party List sa Congress. Pinanumpa siya ni Speaker Lord Alan Velasco. Ibig sabihin daw na ito si Cardema isinama sa roll call kahit na hindi pa siya nakapapanumpa. Nauna yung pagsama sa kanya sa roll call kaysa makapanumpa. Ang sabi ko dito, nagtataka lang kami bakit nauna mag-assume ng office kaysa doon sa pag-take out. So parang hindi ba pwedeng mag-antay muna bago mag-assume ng office? Yan, tanong ni nung abogado, si Maranyon. Ang punto dito, simple lang. Masyadong nagmamadali yata ang Duterte Youth na umupo sa Kongreso. They breach a basic procedure in administrative law that you take an oath first before assuming office. Siyempre, baka makakasuhan ka ng ano nun. Usurpation yun eh. Ikaw, halimbawa, bigyan ka ng appointment. Ikaw na ang ano. Ganyan ka rito. Hindi ka pa nakakapanumpa. Pero inassume mo na yung sarili mo doon sa opisina. Umupo ka na ron. Naggagawa ka na ng kung ano-anong tungkulin, gumaganap ka na ng tungkulin. Usurpation of authority nga naman yun. Di ba? Ito, sabi ho dito kasi, meron daw nilabag na sa revised penal code, when it prematurely assumed office. Unang-una, under Article 236 of the revised penal code, meron tayong crime na tinatawag na anticipation of duties of a public office. In other words, parang premature assumption of office. Di ba ganun ang katumbas nun? Yung parang, usurpation. Hindi pa ganap yung ano mo eh. Yung pag-upo mo hanggang hindi ka nakapapanumpa. Ang rule dyan is bago ka mag-assume ng public office, you have to take an oath of office. Manunumpa ka muna. Di ba? Tapos, that your loyalty is to the Constitution, is with the Republic. It is mandatory for a public official to take an oath of office. But for Maranyon, this is only one for the series of illegalities and unconstitutional acts that the party list has committed. Marami na raw, no? Ito'y isa lamang. From the moment they filed their petition to register until now, they seem to cannot even follow very simple rules. Hindi ko maintindihan kung bakit feeling nila exempted sila parati sa lahat ng rules, lahat ng batas, even sa pag-take out ng office. At kinwestiyon din itong si Maranyon sa Commission on Election, yung proclamation. Yung pagkakaproklama sa kanya ng COMELEC, meron din palang question dun na inihain si Maranyon. Ang sabi niya, it should have been the National Board of Canvassers and not the COMELEC and bank.
that should have proclaimed Cardema. Oh, mga kaibigan, we have to make a distinction. It is not actually the COMELEC and bank which proclaims a party list organization. Hindi pala sakop ng COMELEC yung magpanumpa ng party list. Ang party list ay nandun sa National Board of Canvassers. Mga kaibigan, na function. So, sabi it is actually the NBOC. Yun nga po, National Board of Canvassers. Now, sabi niya, we have to take note that the composition of the NBOC, National Board of Canvassers, and the COMELEC and bank is the same. However, under the Constitution, they are two different entities. That is why during the end, pareho nga naman ng trabaho, yung composition ng canvassers at saka ng COMELEC, pero sa ilalim ng saligang batas, sila ay may magkaibang entities o katayuan. That is why during the NBOC hearing, sinasabi nila na we are convening as the National Board of Canvassers, not as a COMELEC and bank. Yon. Sabi ni Marañon, an illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Oh, pwede ba maging iba yung gampanan ng COMELEC yung papel ng National Board of Canvassers? Sabi nung abogado, hindi. Kasi itong abogadong ito, election lawyer ito eh. Sabi niya, illegal composition seemingly took place when the COMELEC and bank proclaimed Cardema and not the NBOC. Yan yung tawag sa Omnibus Election Code when the body that proclaims a particular candidate is not actually authorized by law because the only authorized body to proclaim a party list candidate or a winning party list nominee is actually the NBOC and not the COMELEC and bank. Tama nga naman. Yung NBank sa mga gumagawa ng resolution, decision, di ba? Ibig sabihin ng NBank, yung lahat ng yung chairman, tsaka yung kung ilan yung commissioner nila, mga kaibigan. Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.